is allegedly used by Senator Antonio Trillanes IV and other members of the opposition in filing a complaint against President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court is now seeking the help of the DOJ. According to Guillermina Arcillas, who was accompanied by lawyer Bruce Rivera, they didn't know at first where to seek help. She says she is planning to file complaints against Trillanes, attorney Jude Sabio, and other individuals for coercing her to testify against the president on the so-called extrajudicial killings and the killings allegedly committed by the Davao Death Squad. She was asked by Secretary Vitaliano Aguirre if she wanted to be placed under the Witness Protection Program, but declined, saying she felt safe in Davao. Sa umpisa pa lang alam ko na na hindi totoo, fake witness lang talaga kami. Tapos yun kung ano po yung nasa laman ng affidavit was i-forward lang po sa akin yun through email. Nandun na po yung mga ebidensya. No reason for us to fear for her life, but of course we just have to be, we just have to make sure that she is okay. Malangit nawa ang kaluluwa ni Attorney Bruce Rivera, no? And ayan, ito pa siya, oh, ito siya. Ayan. Hindi po ito, hindi po ito fake news. Ha? Fake witness, oo. Humarap naman sa media ang isang babaeng binayaran umano para tumestigo para sa mga kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Victor Cosari. Sama ng loob kay dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-udyo kay Guillermina Arcillas upang pumayag na magsalita laban dito. Ayon kay Arcillas, hindi naaksyonan ng Pangulo ang inilapit niyang problema at nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa. Alberto Alejo. Priest po yun, pare. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV. Ayan na, hindi po fake news. So ayan yan mismo yung affidavit na ipinadala sa email drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na aniya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabyok. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa at saka pag once si VP Lini ang makaupo, babalik ang... Dapat ito dalhin din ni VP Sara sa ICC para mag-counter witness doon sa fake witnesses nila power sa Liberal kabila. Party. At kaming bahala sa'yo. Konsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito, ganyan. Tapos, deep inside kasi, alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Handa rin siyang gumawa ng sworn statement kaugnay nito. Subalit ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang isyu ng panunuhol kapalit ng pagtestigo. Aminado may ebidensya kami. Siyang kinausap niya ang babae dahil saksi umano ito kung paano pinatay ni Pangulong Duterte ang isang taong nagmamakaawa na at ang paggamit nito ng cocaine. Binibigyan
Kailangan niya nila ito ng pera para sa kanyang panggastos lalo't kinailangan siyang ilipat ng lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit ayon kay Sabio, inilaglag nila ang nasabing witness dahil nahahalata nilang tila pera lamang ang kanyang habol. Anya, posibleng nagalit si Arcillas kaya ito lumulutang ngayon. Ayon naman kay Arcillas, bukod sa kanya ay may iba pang gagamiting testigo laban sa Pangulo ang kampo ni Senator Trillanes. May gagamitin o may pipick upin pang another? Yung Miguel po na sinasabi nila na tagalibing daw sa sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada niya. Ito, walang binabasa to. At saka yung husband ko na ang gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko didiis daw. Okay, hindi lang yan. Wait, there's more. O ito, kinasuhan si Trillanes. May bagong reklamong kinakaharap si dating Senador Antonio Trillanes III, kidnapping with serious illegal detention ng negosyanteng si Guillermina Barrido. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inakusahan ni Barrido sina Trillanes, Father Albert Alejo, Attorney Jude Sabio at isang sister Ling ng pagdetene sa kanya sa loob ng 2 linggo noong Disyembre 2016. Binilhan pa umano siya ng plane ticket mula Jensan papuntang Manila at hindi na pinalabas sa 2 kumbentong pinagdalhan sa kanya sa Makati at Quezon City. Ang dahilan, pinapapirma umano siya ng salaysay na iniuugnay ang Pangulong Duterte sa iligal na droga pero tumanggi umano siya. Possibly dapat noon katulad din yung kay Bikoy na ilalabas nila, kaso gusto nila bago ako lumabas is sasign ako ng affidavit. Ang aligasyon, mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ko kailanman na-meet itong Pangmumukha mo pa lang. Guillermina na yan. Ang kasama ko daw sa pagkikidnap sa kanya ay isang pare at isang madre at dinitain daw siya sa isang kumbento. Ayon pa kay Trillanes, hindi niya nakausap si Barrido at nalaman na lang niya kalaunan na hindi umano siya pumasa bilang testigo dahil may mga butas sa kanyang salaysay. Humihingi din umano ito ng pera at nang hindi nabigyan, bumalik sa lukuyang may 17 kaso at reklamo na kinakaharap si Trillanes. Ngayon ko nga muna ipakita yung evidence na binigyan ng pera. M. Lulier, ayan, sender.